Welcome sa Latter-day Understanding. Ako si Richard Greenland. Last week, ang journal prompt natin ay, ano ang pwede kong gawin sa linggong ito para ipakita ang aking pananampalataya? Ano ang pwede kong hilingin sa Panginoon na makakatulong sa aking pananampalataya na lumago? So ngayon, mag-usap tayo tungkol sa mga sulat ni Peter. Si Peter, syempre, alam natin na apostle siya ni Jesu Cristo. Um, Siya yung parang pinuno, siya yung president ng simbahan. Noon, namatay na si Jesu Cristo. Tapos, syempre, nabuhay siya muli, pero umakyat siya sa langit. Kaya, wala na si Jesu Cristo dito sa mundo mismo para maging pinuno ng simbahan. Yung sa lupa, syempre, pinuno pa rin siya sa langit. At ginagabay niya ang mga propeta niya, kaya sa panahon natin. Pero si Peter, siya ang pinaka-head ng mga apostle. Kaya si Peter, magaling siya talaga. Marami siyang paghahayag na dumating sa kanya. Alam naman niya ang ebanghelyo. Kaya magaling siya talaga. Pero alam naman, or kahit magaling siya, kahit marami siyang kaalaman, nagkaroon pa rin siya ng mga pagsusubok sa buhay niya. Sa wakas, pinatay din siya dahil sa pananampalataya niya kay Jesu Cristo. Dahil sa plano ng kaligtasan, alam din natin na magkakaroon din tayo ng mga pagsubok sa buhay natin. Hindi talaga natin maiwasan. Bahagi naman yan sa plano para maging katulad ni Jesu Cristo tayo. Kaya hindi naman ibig sabihin na dahil lang magkaroon tayo ng mga pagsubok, ay magiging katulad ni Jesu Cristo tayo. Kailangan matuto naman tayo sa mga pagsubok natin at piliin natin ang tama habang naranasan natin ang mga pagsubok na ito. Basahin natin ang isang sinabi ni Peter tungkol dito. Sa 1 Peter chapter 3 verse 17. Sabi dito, sapagkat lalong magaling kung gayon ang iniibig ng kalooban ng Diyos na kayo'y mangagbata dahil sa paggawa ng mabuti kaysa dahil sa paggawa ng masama. Kaya alam naman natin dahil sa plano ng kaligtasan na dahil nandito tayo sa mundo na nahulog, yung sa fall, yung dahil dyan, magkakaroon talaga tayong mga pagsubok. Pero mas maganda talaga, sabi ni Peter, ng mga pagsubok natin ay hindi naman dahil sa kasamaan natin o kasalanan natin. Mas maganda na ang mga naranasan natin ay dahil sinusubukan lang tayo ng Diyos na para maging mas malakas tayo. Pero kung nakakasala tayo, syempre may mga consequences tayo, may mga parusa. Kaya yan, pwedeng maging mga pagsubok natin. Kaya mas maganda syempre ng mga pagsubok natin ay nangyayari dahil pinipili natin ang tama. Basahin din natin ang sa 1 Peter chapter 3 ulit, pero sa verses 14 hanggang 15. Sabi dito, datapwat kung mangagbata kayo ng dahil sa katwiran ay mapapalad kayo at huwag kayong mga takot sa kanilang pangtakot o huwag kayong manggagulo, kundi inyong ariing banal si Kristo na Panginoon sa inyong mga puso na lagi kayong handa ng pagsagot sa bawat tao na humihingi sa inyo ng katwiran tungkol sa pag-asang nasa inyo, ngunit sa kaamuan at takot. Kaya dahil sa mga pagsubok natin, magiging mas malakas tayo at makikita ng mga iba ang halimbawa natin habang naranasan ang mga pagsubok na ito, makikita natin na tama naman ang ginagawa natin kahit mahirap ang pagsubok. Kaya magtatanong sila kung bakit kaya natin ito. Kaya dapat mag-testify tayo sa kanila, magpatotoo tayo sa kanila kung bakit, yung tungkol sa Ebanghelyo. Kaya maganda itong mga pagsubok, hindi lang para matuto tayo, pero para tulungan din natin ang ibang mga tao. At magkaroon tayo ng pag-asa talaga. Kahit may mga pagsubok, dahil alam natin na meron naman si Jesu Cristo at tinutulungan niya tayo talaga. Kagaya ni Paul, si Peter din nagturo tungkol sa mga patay at ang mangyayari sa kanila pagkatapos ng kamatayan nila. Ganon din yung parang yung sa temple work, ganyan. Dahil kung bakit ginagawa natin ang temple work.
hi- wala naman tayo masyadong maraming pagtuturo nila tungkol sa mga ganyan, yung temple work para sa mga patay at yung mga nangyayari sa mga patay. Um, pero marami naman tayong natutunan dahil sa kanila. Dahil ang mga propeta sa panahon natin, nag-iisip sila ng mabuti tungkol sa mga bagay na ito at binigyan sila ng paghahayag na meron na tayo. Yung ito kay Peter, nalaman natin ito dahil kay President Joseph F. Smith. Noong isang araw, may binabasa siya sa aklat ng First Peter, tapos hindi niya naiintindihan, kaya nagtanong siya sa Diyos. Nag-isip-isip muna siya, nagtanong siya sa Diyos, at nagkaroon siya ng vision. Itong vision na dumating sa kanya ay nilagay sa section 138 ng Doctrine and Covenants. Kaya meron na tayong mas maraming kaalaman tungkol sa buhay pagkatapos ng kamatayan natin. Basahin natin ang 1 Peter chapter 4 verse 6. Ito ang isa sa mga verses na binabasa noon ni President Joseph F. Smith. Sabi dito, sapagkat dahil dito'y ipinangaral maging sa mga patay ang ebanghelyo upang sila ayon sa mga tao sa laman ay mga hatulan datapwat mga buhay sa espiritu ayon sa Diyos. Kaya sinasabi na ipinangaral ang ebanghelyo sa mga tao na patay na. Sa ibang mga verse na hindi natin babasahin ngayon, sabi naman na si Jesu Cristo mismo ay pumunta doon para magturo sa kanila. Kaya hindi naintindihan ni President Joseph F. Smith, kung paano niya nagawa yan sa 3 araw lang na yan na mula sa kamatayan niya hanggang sa pagkabuhay niya ng muli niya. Kaya yan, nag-isip-isip siya, nagtanong siya at nakaroon siya ng sagot na mahanap doon sa Doctrine and Covenants 138. So sana pag-aralan din natin yan. Kaya sa ngayon, hindi pa rin natin alam ang lahat-lahat na nangyayari pagkatapos ng kamatayan natin. Pero mas marami ang alam natin kaysa noon. At mas marami din ang alam natin kaysa sa mga ibang simbahan, mga ibang tao sa mundo. Kaya mahalaga na ibahagi natin sa iba. Si Elder D. Todd Christofferson, meron siyang sinabi tungkol dito. Sabi niya, what is the destiny of the countless billions who have lived and died with no knowledge of Jesus? With the restoration of the gospel of Jesus Christ has come the understanding of how the unbaptized dead are redeemed and how God can be a perfect, just God and a merciful God also. While yet in life, Jesus prophesied that he would also preach to the dead. Peter tells us this happened in the interval between the Savior's crucifixion and resurrection. President Joseph F. Smith witnessed in vision that the Savior visited the spirit world. Our anxiety to redeem the dead and the time and resources we put behind that commitment are, above all, an expression of our witness concerning Jesus Christ. It constitutes as powerful a statement as we can make concerning his divine character and mission. It testifies first of Christ's resurrection, second, of the infinite reach of his atonement, third, that he is the sole source of salvation, fourth, that he has established the conditions for salvation, and fifth, that he will come again. Kaya grabe talaga ang kaalaman natin dyan. Kahit iniisip natin palagi ang mga hindi natin alam, isipin muna natin ang alam natin. Marami ang sinabi dyan ni Elder D. Todd Christofferson. Kaya ibahagi talaga natin ito sa buong mundo. Kailangan talaga malaman nila ito. So yung journal prompt natin ay, kailan ako huling dumalo sa templo? Ano ang dapat kong gawin upang may handa ang aking sarili? Kaya mahalaga talaga ang ginagawa natin para sa mga patay, ang mga temple work ganyan na ginagawa natin. Kaya kailangan dumalo tayo sa templo ng madalas. Siyempre kung malayo ka sa templo, mahirap naman yan. Kung kulang sa pera para sa pamasahe, ganyan, mahirap. Pero pwede natin itong ihanda. Pwede natin isipin mabuti at ipanalangin natin para malaman natin kung paano tayo maghahanda. At pag nahanda na, punta na tayo sa templo. Sige, so alam ko na mahalaga itong turo ni Peter. Alam ko na apostle siya ni Jesu Cristo. Alam ko na mahalaga na hindi tayo maging takot sa pagbabahagi ng ebanghelyo.
Itong iniwan ko sa pangalan ni Jesucristo. Amen. Sige, so yung next lesson ay 1st hanggang 3rd John at saka yung Jude. Salamat sa panonood.